Opinion Mo. Isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo. Makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo. Gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Ayan, isang mapagpalang afternoon po muli sa lahat nating mga kapartner out there. Ayan, welcome po ulit sa ating programang Opinion Mo. Ayan, kung saan magbabasa na naman tayo ng mga sangkatutak na mga comments, mga kapartner, no? Kasi ngayon pa lang, no, bago po tayo nag-onboard, marami na nagsasabi, kapartner Carla, baka pwede mong unahin ang aking comment. Ayan, mga partner. So, chillan tayo, ayan. So, sisikapin po natin, mga kapartner, no, sa loob ng isang oras na mabasa ang lahat ng inyong mga comment. But before anything else, mga kapartner, kamusta naman po kayo dyan? Ayan, kamusta naman po yung mga kababayan natin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga minamahal nating mga OFWs, ayan, bigyan natin sila mga palakpak. Ayan, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at always po sa pagtutok sa ating programang Opinion Mo, mga kapartner. Kamusta naman dyan, no? Ayan. So, kamusta naman yung naging talakayan kanina, mga kapartner, no, sa programang Makialam, kung saan nakasama po ninyo si kapartner Admar and si pinakamaliit sa Banatero, si Boss D, mga kapartner yan. May nagtanong kasi sa akin, bakit daw nasa Zoom si Boss D, hindi siya nag-live? Kasi last week nagla-live po siya. Depende lang po talaga yan sa availability ni Boss D. Pero ngayon kasi medyo may wino-workout si Boss D ngayon. Medyo nag-exercise po siya. Oo, nag-gym. Kaya medyo nag-zoom lang po siya kasi Pero mamaya naman sa Banateros, live naman po siya makakasama live sa studio. Ano ba yung pinagsasabi ko? Live sa studio. Ayan. So, kamusta naman po, mga kababayan? Kaway-kaway po dyan sa mga uminit na yung ulo. Sino dyan yung medyo, alam nyo yung parang pag nakikita natin, mga kapartner, yung mga nangyayari sa ating bansa, parang gusto mong magwala, gusto mong magalit, mga kapartner, no? Lalo-lalo na ngayon sa mga naririnig natin ng mga sanitary, mga kapartner, na pag ikaw ang nakarinig, parang gusto mong, wag na lang, di ba? Parang, ay nako, ang sarap na lang talaga. Pero wag, mga kapartner, ano lang tayo, chill lang muna tayo, mga kapartner, no? Patuloy lang po tayong magdasal sa ating Panginoon, mga kapartner, na naway, bigyan tayo ng mga totoong leader na mga hindi hindi mga totoo naman talaga, mga kapartner, leader na mga hindi sinungaling. Totoo yan. Ako, 'di ba? Hindi naman yan, wala naman tayong pinaparinggan, meron ba? Wala naman, 'di ba? Hindi lang natin talaga alam sa kanila bakit sila biglang bakit sila biglang nagagalit. Ayan. So, yun na nga, mga kapartner, no? At huwag niyo pong kalimutan, mga kapartner, na mag-like, mag-subscribe, at i-share nyo po ang ating YouTube channel, mga kapartner. Ang DZR 1026, ang nag-iisa nating YouTube channel, at ating Facebook page, mga kapartner, ang DZR 1026 Highlight News, mga kapartner. At ayan, sa paulit-ulit nating mga reminders ito sa Opinion Mo, mga kapartner, no? Kasi hindi talaga hindi pa talaga natatapos yung iba sa pagtatanong, kasi nga hinahanap nila kung saan ba yung saan ba sila pwede mag-comment. Ayan, doon po sa ating Facebook page, mga kapartner, no? Ayan, meron din tayo sa ating post sa DZAR YouTube channel. May post po tayo doon kung ano po yung magiging punto de vista natin everyday, mga kapartner. At sa Facebook page din natin, mga kapartner, no? Meron din po tayo dyan sa SMNI News, sa mga programa, ang Pulso ng Bayan, ang News Blast, mga kapartner. So, doon po natin pinopost ang ating punto de vista for the day, mga kapartner, para sa kaalaman ng lahat, kasi meron pa talagang naghahanap kung saan sila pwedeng mag-comment. Ayan. So, sa paulit-ulit ko dito, siguro mga ilang buwan, hindi naman. Oo, no? Na natin, paulit-ulit. Sana naman ay, yan, nasulat na yan sa ating mga isip, mga kapartner. So, well, ayan, unahin muna natin tong
sa ating YouTube live magpa-shout out muna tayo kasi minsan kasi hindi ko alam, nagmamadali sila siguro, marami talaga silang ginagawa kasi marami tayong mga OFWs dyan, mga nasa Team Live, Team Bluetooth, Team Replay, ayan. At sa lahat pala ng mga nagko-comment mga kapartner, wag nyo pong kalimutan na ilagay po natin yung anong oras po kung saan kayong lugar at saka anong bansa para malaman po natin mga kapartner kung hanggang ba't iba na yung ko no? Narinig ko kahapon si kapartner Admar doon sa isang nila. Hindi sa isang topic nila mga partner yung mga personal traits ng mga government officials. So dalawa lang yung parang syempre yung presidente at vice president. Yung mga personal traits doon, may nabasa ko yung eloquent. Tama ba yung pagbasa ko? Yung eloquent daw, sinerch din ibig sabihin yung well ka magsalita, maganda ka magsalita, hindi yung parang hindi mo maintindihan. Oo, so medyo, alam nyo na, nakita nyo naman yung grade mga kapartner, no? Kaya minsan talaga, mapapatanong ka, sino ba talagang presidente ng Pilipinas? Well, mga kapartner, at alam ko at this moment of time, lahat po na mga nakarinig ng nagpapatuloy po ngayon yung Senate hearing mga kapartner sa pag-aresto kay FPRRD mga kapartners na halos pag nagbabasa ka ng mga comments, kumukulo talaga ang kanilang mga dugo. Parang gusto na nilang pumunta doon sa Senate hearing mga kapartner kasi parang iba-iba na yung mga naririnig nila. Kahit ako mga kapartner syempre nagmo-monitor tayo sa ating hearing mga kapartner. Parang napapalingon ka na talaga ba? Parang masasabi mo ba, paano ba naging official tong mga to? Parang hindi mo alam kung anong nangyari, kung anong ganap. Parang isa lang talaga, nung during that duration nga kanina, bago ako nag-onboard, nakinig ako ng hearing mga kapartner, napapaisip talaga ako, no? So, syempre, this is my opinion mga kapartner, no? Alam ko naman lahat tayo, naniniwala talaga na may Diyos, palagi tayo nagpe-pray po sa Kanya. Pero kanina, parang lumabas lang talaga siya sa bibig mo, kapartner. No? Napatanong talaga ako, sabi ko, may Diyos pa ba? O hindi kasi, may Diyos pa ba sila? Kasi hearing them, parang, may takot pa ba to sa Diyos, no? Kasi nga, di ba, pag nagsisinungaling ka, hindi naman talaga yan sa pangit talaga siya mga kapartner. Parang hindi siya mabuting gawain pag nagsisinungaling ka mga kapartner. Pero yun nga, sabi nga 'di ba ni Ma'am Hanilet mga kapartner, yung partner ni FPRD mga kapartner, na ipasa Diyos na lang lahat. Sa bagay, may Diyos naman talaga na nakikita sa lahat ng mga nangyayari mga kapartner. At yan, wag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo mga kapartner habang po ako dito ay nagdadaldal. Oo, ayan. Mag-comment po kayo, ilabas niyo po yung mga hinanaing nyo, pero yun lang yung mga reminders natin mga kapartner. Please, wag po tayong magmura at saka wag po tayong gumamit ng mga hindi tama na mga words mga kapartner. O yan So para hindi tayo ma-Mr. Chair, di ba? Para pag i-review nila yung mga videos natin, may mga paalala tayo sa lahat ng mga nagko-comment. Pero alam naman talaga natin mga kapartner, it's really part of the sinasabing nating freedom of speech, di ba? Lahat ng gusto nating sabihin. Pero minsan hindi mo na lang talaga alam mga kapartners at parang hindi mo na lang talaga malaman kung hanggang parang to the what extent yung sinasabi nating freedom of speech. Kasi parang nafe-feel ng lalo na yung mga vloggers sa pinatawag sa hearing sa TRICO mga kapartner, no, parang wala nang wala nang kalayaan, pati ba naman diyan kukunin, 'di ba? Parang ano lang ba right natin as a Filipino, 'di ba? Palagi nating sinasabi, paulit-ulit yan, we are living in a democracy country mga kapartner. Demokrasya po tayo. Kahit ano pong sabihin natin, pwede nating sabihin mga kapartner, di ba? At ayun na nga, basahin muna natin ang lahat ng mga comments natin mga kapartner. Oy, sabi ni Lynn Marie, magandang hapon Miss Carla from Iloilo City. Okay, Kay Arcelia Zenea, ayan, busy lang talaga mga kapartner. Greetings from Hong Kong. Ayan, naintindihan natin yung mga mahal nating mga OFWs mga kapartner. Kasi nga, syempre, they earning money, nagtatrabaho po. Hindi po yan pumunta dun sa abroad na wala lang, mag-chill lang. Nagtatrabaho po yan mga kapartner. Minsan nga, di ba, may naho-homesick pa yan mga partner, but they don't have choice, but
they really need to work, mga kapartners, para may maipakain sa pamilya, para may maipaaral sa anak, para may maibigay na mga sustento, mga pangangailangan, mga kapartner sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Kaya saludo po talaga kami sa inyo, mga kapartner, sa mga OFWs. Maraming salamat po sa sakripisyo nga, diba? At kanina nga lang din, narinig ko din, mga kapartner, yung sa The Hague, Netherlands, sa harap ng ICC, mga kapartner, yung halos yung tao doon that time, mga kapartner, na inaresto na andun na po si PRRD sa loob ng ICC, hindi na po talaga nawalan ng tao dyan sa harap ng ICC. Parang nga minsan tinatawag nila yan Duterte Park na eh. Oo, kasi parang lahat doon eh. Tapos, hindi alintana sa kanila ang weather, mga partner, at saka nakatuwa, nakakatuwa silang tingnan kasi nga, na meron silang unity. Kumbaga, kumakain sila, nagdadala sila ng mga, alam mo, buffet pa nga eh. Tapos yung mga pagkain nila, mga partner, Filipino food. So parang parang sabagay, kung sa weather at saka sa place, malaki talagang difference. Pero pagdating sa pagkain, mafe-feel mo talaga na nasa Pilipinas, mga kapartner. Yun, libre lang nga lang dun yung mga pagkain na binibigay nila, mga kapartner. Walang bayad ha, wala din po yung ayuda, wala din pong artista. Pero palagi nating makikita, mga kapartner, sa lahat ng mga sorties, sa lahat ng mga rallies, mga kapartner, na when you say, pag andyan talaga yung presensya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, grabe talaga yung mga tao, mga kapartner. Todo suporta, todo kita ng pagmamahal. Yung last time, mga kapartner, bago siya inaresto, nagpunta siya sa Hong Kong. Yung mga OFWs natin dyan, makikita po talaga natin, hindi yun scripted, baka sabihin naman, ay, ano lang yan, nainitan lang yan, kaya pinunasan yung mata niya. Hindi, makikita talaga natin, mga partner, na naging emotional sila. Kasi grabe yung pagpapasalamat nila sa ginawa ni Tatay Digong sa mga OFWs. Pero in return, ano yung ginawa natin, mga partner, no? Kaya pag nakikita mo talaga sa hearing, okay lang. Sige, laban na lang tayo. Okay, sabi naman dito, mga partner, no? Ni Gold Magic, nasa SOCMED lang daw talamak ang crime, sabi ni Barbie. Maayong hapon. Ayan, from Danao City, Cebu sa Danao. Kamusta dira ang weather? Magandang hapon sa iyo. Kay Michelle Mangarin, watching from Dubai. Okay, sabi ulit ni Arcila Zenea, isang mapagpalang muli o mapagpalang muli, mga kapartner, SMNI DZAR 1026 buong mundo. Ma'am Carl at sa lahat ng tagapakinig, taga-subaybay ng programa. Ingat po kayo. Maraming salamat po, mga kapartner. Sabi naman ni Telma Tobias, talamak naman talaga kaliwat kanan. Kay G. Valdez, hindi uso dito kahit boss mo pa ang tawag mo lang pangalan nila. Okay, sabi ni Elena Dugiles, hay, wala na noon ko kasunod diri sa makialam nood kasi ako sa hiring na makalagot puro mga hearing. Hindi daw siya nakakita sa whole program sa makialam kasi doon siya nagfo-focus sa hearing. Kaya nga, di ba, isa ka na sa mga high blood, mga kapartner. Ayan, sabi naman dito, sabi ulit ni G. Valdez, mga pulis dito sa Netherlands, hindi mga mayayabang kasi dito, mga tao dito pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. So, wag yan, mga kapartner, no? At, ayan, okay, dito naman tayo sa ating Facebook page, mga kapartner, sa DZAR 1026. Baka magtampo, no? Okay, Eduardo de los Santos, magandang hapon. Watching from Kidapawan City. Sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Kidapawan, magandang hapon po. Kay Jose Maria Pidalgo, watching from Cavite. At ayan, mga kapartner, no? So, wag na nating patagalin pa ito kasi medyo mainit na yung mga usapin ngayon, mga kapartner. Meron pa dito, Kay Corazon Penson, nagandang hapon, Miss Carla, vote straight, PDP laban, Team Suka, ni Tatay Digong PRRD, vote straight, PDP laban kay Corazon Ostero. Kay Crescencio Prado, may hapon, Miss Carla, tumpak talamak na ang kriminalidad sa bansa natin dahil sa droga. Nagkalat sa bansa natin, vote Duterte 10. Bring home Tatay Digong from Las Piñas City. Ayan, mga kapartner. So ano ba ang ating punto de vista this afternoon? Punto de vista ng bayan. Ayan, mga kapartner, no? Ano ang masasabi mo sa talamak na kriminalidad ngayon, mga kapartner? Ngayon, dito sa Pilipinas, mga kapartners, alam mo, pag nakikita mo, first thing in the morning, pag nagbabasa ka ng mga balita, mga kapartner, no? Wala ka talagang ibang makikita ba na, pinatay dito. Tapos yung, alam mo yung pagpatay, mga kapartner, yung naka-duct tape yung mga muka, yung mga
Yung karumal-dumal talaga mga kapartner, no? Yung hindi mo ano ba, pero ang gumawa nun kapwa-tao lang din mga kapartner. May iba pa mga banyaga pa mga kapartners, mga foreigners sa biktima din mga kapartner. Grabe mga kapartner yung mga nai-experience ating kriminalidad ngayon. Kaya kumbaga pa yung mga kababayan natin ngayon, parang hindi na sila kampante yung mga anak nila na ano, ang tawag diyan, umuuwi ng magabi na, 6:00 pa lang nga ng gabi or 5:00 pa lang ng hapon, tinatawagan na kung may mga anak man. "Hoy, nasaan ka na, nung oras na?" Ganyan-ganyan. Ngayon mga kapartner, hindi mo alam 'pag nawawala, sa isang linggo na nawawala, 3 linggo na, pero tapos minsan nagbabayad ng ransom pero at the end of the day wala, namatay, pinatay siya. Tapos yung pagpatay mga kapartners, karumal-dumal mga kapartners, parang hindi tao ang gumawa mga kapartner. Kaya hindi mo talaga alam. At saka napapansin ko ngayon, no, mga kapartner, ang init ng ulo ng mga tao. Oo, sobrang init mga kapartner, no? Tapos maraming mga mata na nakagrabe yung dilat na dilat mga kapartner. Yung alam mo talagang naggumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. So masasabi mo, saan na ba ang estado ng bansa ngayon in terms of criminality? Safe pa ba? Kasi sabi nga nila 'di ba, na parang ay ano lang 'yan. Pang-energize lang 'yan. 'Di ba? Kasi yun yung makikita natin. There's really a big comparison mga partner sa panahon ng Duterte administration. Kasi kamay na bakal dun eh. Pero kahit kamay na bakal mga partner, makikita talaga natin yung resulta na matiwasay, may peace and order. At saka mga kapartner, no? Hindi ka natatakot kahit yung mga anak mo, mga babae, mga partners walking around the street at midnight, 12, madaling araw, makakauwi po talaga ng ligtas. Ngayon, di mo alam mga kapartner, no? Okay, basahin natin dito mga kapartner sa ating pulso ng bayan, mga kapartner, no? Sa mga nagko-comment po dito. Sabi ni Marisa Solidia, baka mamaya ma-quadcom kami pang nagbibigay kami ng opinion. Yun yung ano natin, kasi parang pag tinatawag sila, makokontempt. Pag nagsasabi ka ng totoo, nakokontempt. Pag hindi nila nagustuhan yung sagot mo, wala. Cite in contempt. Ayan. Bakit medyo maingay dyan sa labas, no? Oo, baka pwede natin, ano? Okay, maraming salamat. Natutuwa lang siguro sila sa mga nangyayari sa buhay-buhay. Okay, sabi naman dito ni Ismael, what can we expect? Sabi nga ni Marbil, mababa daw ang crime rate. Social media lang daw ang nagpapalala ng sitwasyon. When you say social media, kaya nga ang mga taong bayan naniniwala na sa mga vloggers, mga kapartner. Kasi sa mga mainstream media, hindi mo alam kung anong pinapalabas, 'di ba? Ganito yung gustong ganyan. Pero ini-exagge, iba naman yung mga anggulo ang nilalabas mga kapartner. Saan pa ba? Kaya nga may social media mga kapartners because doon na lang nakakapagpalabas ng mga gustong ipaabot ng mga taong bayan sa pamahalaan ngayon mga kapartner. Oo, yun yung ano dyan. Pero kung sasabihin mo, dahil tumaas ang crime rate sa bansa, tapos pasangin lang pa ninyo ang social media, parang bakit? Nako, ikaw naman salita. Okay, sabi naman dito, so with Romualdez, sabi niya, safe daw ang streets even nighttime. Talaga. Kaya ang mga kapulisan di na magronda, papetiks-petiks na lang sa loob ng station. Sa panahon, may nakita din ako mga partners no na yearly report, parang special report mga kapartner, every administration sa panahon ni Tatay Digong. Grabe talaga yung mga hepe dati mga kapartner. Pumupunta talaga yan sa mga police station at marami talaga silang bago pa umupo si FPRRD. Tapos syempre, marami na siyang mga panukalang batas, mga executive order na ang tawag yan, pinapa-implement mga ka-partners. Isa na yun yung mga hepe, diba? Yung pumupunta talaga yan sila mga ka-partners sa mga police stations, mga ka-partner. At doon, nakikita talaga mga ka-partner, no? Yung mga head doon, tulog-tulog lang, petiks-petiks lang, oo. Yung iba pa, hindi naka-uniform, akala mo nasa bahay, tapos madumi yung mga police station. Isa pa na ni FPRD mga ka-partner, nilinis talaga yan kasi stricto talaga yung pag-implement kasi ang isa talaga mga ka-partner na dapat talaga isa prioridad talaga mga kapartners in every country mga kapartner is yung security mga kapartners ng mga taong bayan.
Oo, yun naman talaga ang pinaka-importante mga kapartner. Sabi naman dito ni Angel Anggi, masasabi ko lang po ito na, sabi niya, ang masasabi ko lang po ito na po ang bagong Pilipinas, okay? Sabi ni Mark Aldin Tabo, fake news daw, wag nating sirain ang maganda ng sinimulan. Sabi ng kanilang boss na may mention siya dito mga kapartner, jail the righteous and the victims, save the criminals. O, di ba? Talaga ba? Okay. Sabi naman dito ni Martin, binasa, ito talaga yung name niya. Martin Romualdez. Kasalanan ng social media. Okay. Sabi naman dito mga kapartner nawala. Okay. Sabi naman dito ni, saan ba yun? Hindi ko makita. Okay. Sabi naman ni Miggy Gatos, okay. Pero hindi mga road rage dito, barilan doon. Lalo na sa road rage, mga kapartner. Napakainit talaga ng mga ulo ng mga taong bayan, mga kapartner. Alam mo yung masagi mo lang yan siya sa motor, wala na. Ano na yan sila? Mga kapartner, magkakagulo na yan. Tapos wala na. Siyempre, meron yung grupo-grupo yan. Magkakaano na. Nakakukos pa kayo ng traffic, okay? Sabi naman ni Michelle, pagsisihan, grabe ito, pagsisihan mo talaga. Nakakalungkot at nakakatakot talaga ang panahon ngayon. Wala tayong magawa protektado nila ang yung mga drug dealer at drug lords kasabwat nila. Ganito ang bagong Pilipinas. Yun nga na-tackle din to kanina ni kapartner Admar at ni Boss Dada, mga kapartner. Yung sinabi nga, di ba, ni Auntie Claire, yung tawag nila. Oo, ni si Claire Castro, mga kapartner, regarding kasi dun sa hamon na magpa-hair follicle test, magpa-drug test, mga kapartner. Parang sa post kasi, natatawa din ako kasi yung post nga ni mga kapartner, no, ni Sas Rogando Sasat, mga kapartner, with regards that, kasi nga, parang ang gusto pang mangyari, mga kapartner, is, parang kailangan muna ng pruweba. Oo, yung mga nagsasabi daw niyan, mga kapartner. So, paano ka makakapagsabi niya ng proof kung yung mga, yung parang mga hinahagit mo ba na magpa-hair follicle test o drug test, hindi nagko-comply. Kasi, kapag na kasi yan, mga kapartner, no? Ito, sabi ni Sas Rogando, ngayon lang ako nakarinig na bago mag-demand na magpa-drug test, dapat patunayan muna nagda-drug. So, paano mo mapapatunayan kung hindi ka magpapa-drug test? O, di ba? So, palakpakan na lang siguro natin to, mga kapartner, no? Intindihin na lang talaga natin. In layman's term, mga kapartner, ha? Hindi naman talaga natin sinasabi na well knowledge talaga tayo with regards sa politics. Pero yung ganong klaseng, sinasabi niya, as in, kahit grade 1, maiintindihan, mga kapartner, di ba? Ngayon lang ako nakakarinig na bago mag-demand ng magpa-drug test, dapat patunayan munang nagda-drugs. So parang, okay. Sabi naman dito ni PC John, ang pagiging kriminal isang profession, may pangangailangan din sila tulad natin. Tayo na daw umintindi. Ayun lagi. So tayo na lang mag-a-adjust, no? Sige, sabi nga ng isang comment natin dito, mga partner, mindset na lang natin siguro lahat. Okay. Sabi naman dito ni Rosel Valencia, the best ang krimen ngayon, nagsama ng ang mga kurakot na tao na buti na lang sila ang magkakasama. Okay, sabi naman dito ni Boy Ayuban, fake news daw ayon kay Speaker at PNP Chief. Okay, sabi naman ni Mark Romel Espino, di yan mga adik, nag-overtime lang mga yan. Oo nga, nag-overtime lang daw yan. Kasi kailangan daw kailangan daw ng pang-pa-energize. Oo, so yun, mga kapartner. So kung ganon man ang mga mentalidad, mga kapartner, sa mga leader natin, ano na lang yung Pilipinas natin, no? So, sabi nga ng isang comment natin dito, so tayo na lang ang mag-a-adjust. Okay, adjust na lang tayo, no? Okay. Sabi naman dito ni again reminders natin, wag po tayong magmura, mga kapartner, kasi dito sa ating comment may mga nagmumura na parang galit na galit na. Okay, chill lang po tayo. Sabi naman dito ni Oniel Belsondra, yan ang magandang balita para damay-damay ang mabuti at masama. Ayaw nyo ng masama lang ang nililigpit, yung tagaligpit ng masama, yun yung ang pinakulong sa inyo. Okay, siguro ang tinutukoy niya po dito yung mahal nating
dating presidente, mga kapartners, FPRRD. Kasi si FPRD may isang salita. Pag sinabi niyang dapat pagdating ko dyan may tubig na, may tubig kasi kapag wala, talagang makakatikim talaga. Which is, kasi sabi nga niya, di ba, bakit yung ginawa ko para sa akin ba yun? Sino ba magbebenepisyo nun? Ako ba? Pamilya ko ba? Tayo naman, di ba, mga sambay ng Pilipino. Kahit sino pa ang tanungin natin, mga kapartner, mga nasa laylayan, mga drivers ng taxi, mga kapartners, kahit ano pa ang posisyon sa buhay, mga kapartner, naka-experience sila ng magandang serbisyo ng pamahalaan o sa pamahalaan, mga kapartners, sa loob ng 6 na taon, sa ilalim po yan ng administration ni FPRRD, mga kapartner. Okay, sabi naman dito ni Kagampang Maverick, teka, bago sagutin yan, totoo ba ang lowest crime rate? Tsaka mo tanungin yan kung legit, no? Ha, ha, ha. Ay, hindi mo sabihin. Okay, sabi naman dito ni Riza Plaza, wala na po kaming pulso. O, laban lang tayo. Sabi naman ni Jason de Barbarios, fake news ata yan eh. Magagalit si lalo na si na presidente. Okay, sabi naman dito ni Let Lauron Matandag, normal na lang ang kriminalidad sa Pinas sa pamumuno ng Marcos administration. Kaya magdusa na lang ang mga mamamayang Pilipino. Okay, at para naman sa ating mga latecomers, mga kapartner, no, kasi marami tayong mga team Bluetooth, team live dyan, ayan, para naiintindihan yon. Hindi lang kami ang nakakaintindi kung ano mga pinag-uusapan natin this afternoon. Ano ulit ang ating punto de vista ng bayan? Ano ang masasabi mo sa talamak na kriminalidad ngayon? O, may nagko-comment pa dito, simple lang. Okay naman. O, ayan mga kapartner. Sabi naman ni Chi Wang, si Marbil, ang tanongin natin, sabi niya bumaba krimen ngayon sa bagong Pilipinas. Sabi naman dito ni Your Porps, okay, masanay na dapat sa bagong Pilipinas. Okay, sabi naman dito mga kapartner, okay, sabi naman dito mga kapartner, Mavic Corpus Batacan, mga partner, safe daw ang Pilipinas, pinapaalala lang daw o pinapalala lang daw ng SOCMED. Sabi ni Jonil Adrid, baka mag-comment kami, ipatawag kami bigla ng PNP, mababa daw crime rate eh. Okay, sabi naman dito mga kapartner, ni Mary Ann Ligera Magno, pag nagbigay kaming opinion, baka ipatawag kami sa Congress. Okay, o sige, sabay-sabay na lang tayo ha. Okay, sabi naman dito sa ating live, sa ating YouTube channel mga kapartner, sabi ni Arcelia Zinea, sabi ni NBA Jaime Santiago, huhulihin daw niya yung mga naninira dyan sa Pilipinas at ikukulong daw niya yung mga nasa abroad daw sa airport pa lang. Huhulihin na niya, hindi na raw makikita ang pamilya. Sabi naman ni Alice Copas, SMNI, salamat sa pagmamahal sa bayan. Maraming salamat din po mga kapartner, no, sa suporta po na ibinibigay niyo po sa SMNI. Kahit po pilit po nila kaming pinapatahimik, pilit nilang ginugurgor, lahat na lang. Ayan mga kapartner, no, pero patuloy po talaga tayo mga kapartner na mag-broadcast ng totoong balita lang. Yung totoo lang talaga tayo mga kapartner, no? Huwag tayo mag-alala mga kapartner, no? It may seems we don't really understand what is really happening right now. Tapos, alam mo mga kapartner, no, in my own opinion din sa nakikinig ako sa hearing mga kapartner, masasabi ko talaga, grabe, kawawa ang Pilipinas mga kapartner, no? Kawawa talaga ang Pilipinas. Kaya, alam naman talaga natin na may Diyos sa langit mga kapartner na nakikita talaga niya lahat ng mga nangyayari. Nararamdaman po niya lahat ng mga sakit din po na nararanasan natin. Kaya mga kapartners, mga kababayan natin, taong bayan, buong Pilipinas, mga kapartner, buong Pilipino, kahit nasa ibang bansa mga kapartner, no, magkaisa po tayo mga kapartner. Kung gusto po talaga natin na, kumbaga sa Bisaya pa, kanang salbaron pagyap, kanang salbaron ba, sa tawag ay kanang kung gusto pa nating tulungan natin ang ating Pilipinas mga kapartner, bumoto po talaga tayo na mga leader mga kapartner, mga senatorial candidates mga kapartner na may malasakit, yung totoong may malasakit hindi yung scripted o yung totoong may serbisyo mga kapartner, at yung mga hindi korap mga kapartner, yung mga galit sa korap. At alam natin mga kapartner na si Tatay Digong, galit talaga yan siya sa korupsyon mga kapartner. Ayaw talaga niya sa mga magnanakaw mga kapartner. At alam naman talaga natin mga kapartner, no, na kung sino yung mga ini-endorso ni Tatay Digong mga kapartner, no, yun po sana yung
Wag na tayong patumpik-tumpik pa. Yun yung po sana ang ating piliin mga kapartner sa nalalapit na election mga kapartner. Kasi nakikita naman talaga natin ano na ba ang estado ng bansa ngayon mga kapartner. Marami na po talagang naghihirap. Marami na po talagang kung ano pa, parang hindi mo na maiintindihan. Kaya nga 'di ba sabi ni VP Sara mga kapartner, nung unang nagkaroon ng Senate hearing mga kapartner na pinangunahan ni Senator Amy Marcos mga kapartner, regarding pa rin to sa pag-aresto kay FPRD mga kapartners sa pagdala niya doon sa The Hague, Netherlands mga kapartners na in year 2028 hindi natin alam o ano year ba yon, correct me if I'm wrong mga kapartner, no, na may Pilipinas pa ba? Hindi yun, she's not telling about the physical Philippines. Hindi naman talaga naniniwala. Yung iba din, masyadong physical din mga partner. Ibig sabihin, may Pilipinas pa ba? Ano namang estado mga kapartner, no? Kasi maraming talaga nagko-comment doon mga kapartner sa hearing mga kapartner na naaawa talaga sa bansang Pilipinas mga kapartner. So, sa nalalapit na eleksyon mga kapartner, sa May 12 mga kapartner, no? Wag na tayong magpabudol, wag na tayong magpaano-ano pa, oy, kanang alam mo yung parang gusto natin diretsuhin na natin mga kapartner, wag na tayong magpabudol pa. Yan, bumoto po talaga tayo mga kapartner na mga kandidato mga kapartner na alam talaga nating may nagawa na at may magagawa pa, may resibo na mga kapartner, no? At kung gusto talaga natin ulit maranasan mga kapartner, no, alam naman talaga natin si Tatay Digong, hindi na po yan siya pwedeng bumalik kasi nasa sa ligang batas po natin yan kasi naging presidente na po siya. Kahit gustong-gusto po nating bumalik siya sa pagka-presidente, hindi na po talaga siya pwede. At saka palagi din po niya sinasabi na matanda na ako, ganyan-ganyan mga kapartner. So, doon na lang po tayo mga kapartner kung sino po yung ini-endorso ni Tatay Digong, kung sino po yung sino yung mga kaibigan na tunay na kaibigan ni Tatay Digong mga kapartner na hanggang ngayon hindi talaga siya iniwan mga kapartner. At isa na po dyan mga kapartner, senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Kibuloy mga kapartner. Me, myself, I'm very proud of mga kapartner, no? Kasi sa loob pa lang ng KOJC mga kapartner, may resibo na. Ngayon mga kapartner, no? They've been best friends for more than decades already mga kapartner, pero nakikita natin yung friendship nila through good times and in bad times mga kapartner, no? Naging loyal sila mga kapartner with each other mga kapartner, no? Parehas po sila ng sitwasyon ngayon. Parehas din po sila dinaanan ngayon ng mga political persecution mga kapartner. Bakit sila nakakaranas ng ganyan? Because of ano yung stand nila? Ang stand nila mga kapartner, no? Hindi kasi sila corrupt. Pareha silang dalawa mga kapartner. Ayaw talaga nila ng corruption. Kaya nga si Pastor Apollo C. Kibuloy, yung panukalang batas na yung zero corruption mga kapartner, pag nahuli ka talaga dyan, nga nanakaw ka ng pera ng bayan, firing squad ka talaga. Oo. 'Di ba? Kaya alam natin mga kapartner, no, let us just vote wisely. Nasa atin na po yan. Nasa atin po ang desisyon, nasa atin po mga kapartner, sa ating mga kamay kung sino po talaga ang gusto nating iboto, sino po talaga ang gusto nating mamuno mga kapartner. Kasi once magkamali na naman tayo mga kapartner, we will really suffer the consequences of our choice mga kapartners. Sa bagay, 6 years lang dito. Pero isipin natin, yung mga anak natin mga kapartners, ay hindi ako, wala akong anak ha, mga anak nyo mga kapartners, mga mahal nyo sa buhay. Gusto nyo ba silang nakikita really suffering mga kapartner? Or gusto nyo silang mamulat sa bansang Pilipinas na maganda ang namumuno mga kapartners at gaganda ang Pilipinas mga kapartner? That's why Pastor Apollo C. Kibuloy has a first world mentality mga kapartners. Tapos may sabi, imposible yan. Hindi natin mabiblame mga Pilipino again. Kasi nga, wala pang medyo nakakagawa niyan. FPRD mga kapartners, marami siyang build mga kapartner. Marami talaga siyang mga construction. Akala nga natin makukontinue, kaya nga binoto natin kasi continuity. Iba naman yung gusto palang mangyari. Oo mga kapartner. So yun din yung mga natin mga kapartners, no. Doon tayo babawi mga kapartners. Babawi talaga tayo sa election mga kapartner, no. At saka wag tayong magpaano mga kapartner, no. Parang magpaloko sa mga ganyan, bibigyan lang tayo ng ayuda, parang binibenta natin pagka-Pilipino natin. Tanggapin po natin yan. Sabi naman niya ni Tat, kasi sa atin po yan tax nyo po yan Pera po ng taong bayan yan. Hindi nila pera yan. At lalong-lalo na mga hindi sila magiging dyan sa posisyon nila kung hindi dahil sa atin.
Yun po talaga yung iniisip. Galit ka na ba? Hindi po ako galit. Ganito talaga ako with compassion. Sure. Okay, sabi naman dito mga partner, no, ni RC Dalumpinas, magandang hapon sa iyo, RC. Taga saan ka ba? Sabi ni Michelle Manggarin, biruin mo, nag-warning na sa mga citizens na kanilang bansa about the crimes in the Philippines pero mababa pa rin daw ang crime rate. Galing mo talaga, BBM admin, isa kang alamat. Oo. Okay, kay Efren Anilio Gihilde, magandang hapon po. Dito naman tayo sa ating post mga ka-partner sa ating YouTube channel. Sabi ni Chikli, okay, addict, okay na, nabasa ko na. Sabi naman ni Fajardo, okay lang yun, idol, kahit hangin lang nahuhuli, may promote pa rin. Good job. Okay, sabi naman dito ni Sense Slapper, sa isang interview daw po ito mga partner, safe na safe po kami mga kriminal, kinaaawaan kami at victim daw kami. Kaya okay lang bumili, gumamit at magbenta ng droga, magnakaw, manhalay, pumatay. Dahil, ayan, understand, meron siyang mention mga partner na understand our choices and we love them for it. Crimes forever. Hindi mo alam kung ano ba talaga ito. Tama ba yung mga pinagsasabi mo? Okay. Sige lang. Sabi naman dito ni Abelia Channel, ang saya-saya ng Pilipinas ngayon dahil sa Okay, sabi naman dito ni Pilipinas, may sideline na ulit ang mga pulis. Sabi ni Elise Cobero, tama po si Percy Lapid po, ang BBM administration ay pinasok po ng mga sindikato. Sabi naman ni Hannah Nove, magtago na tayong lahat, may mga siga na sa labas, yan ang gusto natin. Ayaw natin kumilos. Okay, sabi naman dito ni Max Power, pati kasi kapulisan nakikisaw-saw sa politika, wala nang takot mga kriminal. At may narinig pa ako dun mga kapartner no na yung pinaka-paborito natin, basta alam nyo na sino yan, present yan sa KOJC Siege, present din siyang kay FPRD, yung parang, sasabi ko parang nagmamayabang. Grabe no, ginagamit talaga nila yung kapangyarihan nila mga kaparte para mag-abuso talaga ba sa posisyon na meron sila, kung ano mang meron sila. But they didn't even know that there's really God in heaven watching them mga kapartner. Yun talaga yung panghawakan natin. Huwag talaga tayong mawala ng pag-asa mga kapartner kasi alam talaga natin na may gagamitin at may gagamitin talaga ang makapangyarihang ama mga kapartner. Okay, dito naman tayo sa isa nating Facebook mga kapartner sa SMNI. Ito po yung News Blast. Okay, sabi naman dito ni Michael Castro Cantor, paano talamak na naman ang droga? Sabi ni Gabriel Haramilla, very alarming. Sabi ni Joe Lomaday Dimas, it's alarming pero low man daw ang crime rate. Sabi ni na Marbil at Romualdez. Okay, baka hindi mo alam taga saan siguro sila, no? The streets are safer daw. Yung mga crime na nagaganap ay AI AI generated daw ng mga vloggers at kaya kahit nga si Professor Ana Malindugo sinabing AI ka ba prof? Oo. Fake news daw yan. Paki-clarify nga sa dalawang kinaukulan kung AI generated pa rin. Sabi naman ni Milborn Ob Macalos, urged the Philippine president to resign. He is very ineffective in many ways. Sabi ni Cecil Ding, this government is very detached to reality, very delusional in saying na mababa ang crime rate and safer ang Pinas when in fact 40 years in a row top 2 and 3 ang Pinas sa may Hindi ko alam bakit baka iba-iba yung nakarating mga kapartner, baka iba-iba yung mga eto pangulo, ito yung natin, tumaas yung ganyan. Ay kahit nga dun sa KOGCC, walang baril. Pero klarong-klaro ha, may video. Ay baka sabihin na naman nila, edited, Photoshop daw. Sige, magawa-gawa pa kayo dyan. Okay, sabi naman dito, Pinas sa may highest crime index sa entire Asia. Then may laglag bala or murder or rape. Ibinabalita every. Okay, sabi naman dito ni Tata Mubo, masasabi ko po ay nakakalungkot na talamak ang kriminal sa Pilipinas. Ako'y natakot para po sa future generations, mga kaapuhan. Okay, apuhan means yung mga apo. Okay. Sabi naman dito ni Alvin John, mas safe at bumaba na daw ngayon, sabi ni Speaker at PNP. Sabi naman dito ni Hermelina Bitang Manggubat, sobrang nakakatakot na, sana sila na ang magiging biktima para matauhan sa kanilang kasinungalingan. Oo, so yun yung paalala natin mga kapartner. Chill lang, wag po tayong magmura ha. Oo, kung gusto nyo pa akong makasama sa opinion mo, sige, wag nyo po akong pabasahin ng mga Okay, sabi naman dito ni Randy Villaruel, dapat siya mag-resign, wala nang tiwala sa kanya ang mga mamayang
mga mamayang Pilipino. Okay, sabi naman dito ni Gina Oliveros, bumaba daw sabi ni Hepe. Sabi naman dito mga kapartner, no? Ni Lori Formanes, sabi niya tuloy-tuloy lang sila mag sabi naman dito ni Jason Ray Sacramento, good luck Philippines. Sige, Philippines edition. Okay, sabi ni Belinda Nunez, kung mga tagapagpatupad ng batas ay mga kriminal din, ano pang dapat i-expect? Parang what do you expect? Okay. Sabi naman dito ni Okay, sabi naman dito mga kapartner, no? Okay, kay Christine, okay, Pagadian City, bagong Pilipinas na tayo. Nga Okay, sabi naman dito, no? Hindi ko to maintindihan. Ano kayang to? Anong bansa itong ganitong sulat, no? Sabi niya, Miss Carla, pag-greet po ako kay Inday Kitty Duterte ng happy 21st birthday. Okay, today. Salamat. Oy, kay bunsong anak ni dating Pangulong Duterte, mga kapartner, na naging fighter din, na also have witness, mga kapartner, sa naging harassment po sa pagdakip po ng kanyang tatay in a very young age, mga kapartner, no? Grabe talaga si Kitty Del. Matapang din siya, mga kapartner. Kumbaga, nananalaytay talaga sa kanya yung dugong Duterte. Yan. Birthday po niya ngayon. Happy birthday po kay Kitty Duterte. Veronica Kitty Duterte, mga partner. Yan. 21 years old pa lang. Pero mga partner, Agila, oo. Sabi naman dito ni Flor de Lizar, Villar, magandang hapon sa iyo kay Argela Zinea. Okay, naging chat box yun na ha. Ito ang ating comment section. Okay, sabi ni Tife, Oy, Tife, ngayon lang kita naramdaman ulit. Saan ka galing? Senate hearing in aid of re-election by Mango Fruit. Uy, favorite ko yung mango fruit. Diba? Masarap yung mangga. Okay. Sabi ni Flor de Liza Villar, pag gusto niyo magka-stars, gumawa lang ng labag sa batas like kita nyo, naka 3 stars na siya. Kay Corazon Puensona, magandang hapon sa iyo. Sabi naman, Easy Patwi, maayong na-late mga ka-partners. Okay lang yan, Easy. Ayan, na-late ka. Ayan, sige. Mag-submit ka ng excuse letter. Char lang. Okay. Sabi naman dito ni Diana Soriano, grabe, hindi na nga ako lumalabas ng bahay. Talamak ang droga. Okay, sabi ni Jerry Marwakin, ang alam lang ni magbenta ng ginto. Sabi ni Bene Buebo, walang kakayahan ang presidente ng Pilipinas. Sabi ni Chimira Anta, mas lalong lumalaman bagay mahal ng gobyerno ng mga kriminal. Sa bagay, mahal ng gobyerno ng mga kriminal. Huwag niyong galawin. Magagalit sila. Sabi naman dito ni Miu Miu Mumu. Ganun yung niya. Naubusan na ako ng comment. Araw-araw na lang sumasakses ang masasamang elemento. Wag tayong mapagod, mga kapartner. Wag tayong mapagod. Wala tayong karapatan na mapagod. Kasi alam niyo mga kapartner, kasi may pinaglalaban po tayo, 'di ba? Kaya let's stand for what is right. Ayan. We all know, mga kapartner. Sabi nga ni Tatay Digong, there will be a day of reckoning, mga kapartner. At yun lang talaga yung maisip natin. No? Kung itong mga taong to, itong mga circles, itong mga kapartners na ginamit ayaw ko kung sino ang gumamit sa kanila, mga kapartner, na one day siguro, no, kahit mag-isa sila sa office, mag-isa sila, na may konsensya sila ba, na sana let their conscience be their guide, na pangpaisip sila na masasabi nila na mali na talaga to. But yun nga, mga kapartner, no, the battle is still going. We are just praying, mga kapartner. Again, wag po tayong maging violente. Though gustong-gusto na ng iba, mainit na yung mga ulo, mga kapartners, pero wag po talaga tayong magpadala sa ating emosyon, mga kapartner. No? Sabi nga ni Kitty Duterte, wag na tayo mag-iyak-iyak, mga kapartner. Andun na si tatay sa dahig, mga kapartner. Ang isipin na lang natin, mga kapartner, na ipagdasal po natin yung maging mabuti ang kanyang kalagayan dun, mga kapartner, maging safe siya dun, at siya sa lahat ng mga legal battles, legal remedies, mga kapartner, na it's really a long process, mga kapartner, na matatapos din yan. And di ba nga, sabi nga, di ba, sa Word of God, mga partner, no, yung word na Alpha and Omega, the beginning and the end, mga kapartner, which is there's really an ending of everything, mga kapartner. So, lang tayo? Patuloy lang talaga tayo magdasal, mga kapartner. And alam na natin, no, nothing is impossible. Sabi dito, Amen. Okay, sabi naman dito ni Joey Sudayan Duterte, talagang wala ng peace and order, failed na ang administrasyong ito. Kaya bagong Pilipinas nangangamoy na. Sabi ni Cloud June Laborte Umandak, nakakatakot na ngayong pulis na lang ang hindi matakot nga kasi may kapangyarihan sila. Sabi ni Kim Bay, nakakalungkot lang yang
yung pagbabago na naranasan namin noon sa safe kami o na-safe kami sa lansangan panandalian ng pala ngayon. Back to reality na naman, okay? Ayan, sabi naman dito no ni sa ating isang kapartner kay Ikez Zambrano. Nakakatakot na sa panahon ngayon tapos sabihin nila pinaka-safe daw sa panahon ngayon. Kaloka. Okay, sabi ni John Albert Timbol, anong krimen? Wala pong krimen, gawa-gawa lang yun sa social media. Sabi naman dito mga kapartner, Sophie Tel, mayroon po ba? Sabi ni Marbil, bumaba ang kriminalidad ngayon. Ewan ko lang, saan kaya sila nag-survey, no? Hindi natin malaman kung saan sila nagsusurvey, kung ano mga pinagagawa na. Dito tayo sa ating live mga kapartner, kasi yung mga kapartner natin dito nagiging chat box na yung comment section natin mga kapartner. Okay, sabi naman dito, sa dahig kayo magpaliwanag, sabi ni... Sabi naman dito ni Michelle Mangarin, mga partner, wala na kaming luhang mailalabas kundi galit. Sabi naman dito, ikaw ano ba? Sino ba itong nagko-comment? Itong, I can't wait for that day to come, the day of reckoning. By the way, maraming salamat. Ikaw, sabihin mo nga muna, ano ba talaga, paano ba ito basahin yung pangalan mo, ha? Ano ba to Russian? Para siyang Russian or ano? Oo, bago tayo magtapos, ha, sabihin mo muna yung totoong pangalan mo. Kasi para mabasa ko dito. Okay, ayan. Mga kapartner, no? So, mag-comment lang po tayo, mga kapartner, no? Huwag po tayo magsawa hanggang yung daliri natin, sabi ni kapartner Abad sa TikTok. Tap lang tayo ng tap, mga kapartner. Dito naman, type ka lang ng type hanggang mo mga kapartner. So, ayan na mga kapartner, no? Okay. Ito na, basahin natin ito pahabol. Okay. Sabi naman din ni Gray Raj Romo, they recover very quickly. Sabi naman dito okay, ayun na mga kapartner. Sa ating post naman dito, no? Sabi ni Jabez Chronicle, let's call for a hair follicle drug test para sa executive department. Sabi ni Adelina Azron, wag niyong hulihin, masisira ang buhay niyo from the present administration. Sabi naman ni John Ramos, kawawa ang mga law-abiding citizens na lumalalang crime sa Pilipinas. Sabi naman ni Style 27.3, normal yan sa Bangong Pilipinas. Sabi nga ng PNP, hindi lahat ng gumagamit ng droga ay addict. Okay, sabi naman dito mga kapartner ni kwento mo sa pagong, malala, di na safe para sa ating mga ordinary people to walk around alone at night. Sabi naman ni John Nevado, mga addict, criminal, kidnapper, etc. Sobrang talamak. Kaya nga mga partner yung isang Chinese na negosyante mga partner no, na nakakaano pa naman, 'di ba? Dito sila sa Pilipinas, nagbe-business, pero yun yung nangyari sa kanyang buhay. Sadly, mga kapartner, yun lang talaga hindi mo na alam kung may makikita ka pa ba talagang magaganda ngayon sa Pilipinas, mga kapartner. Okay, ito na siya. Sabi niya, Marisa na lang, Ma'am Carla. Bakit ba kasi ang hirap ng pangalan mo, ha? Okay. Taga saan ka ba, Marisa, ulit? Di ko nabasa, ha? Taga saan ka? Anong bansa mo, ha? Ayan, ilagay mo dyan. Maraming salamat, mga kapartner. At yun na nga, mga kapartner, no? Mahabol pa. Ito, no? May 2 oras. 2 minuto pa tayo, mga kapartner, no? Sabi naman ni Lourdes Tan, 2428, talamak na ba? Ay, hindi pa. Bakit? Sabi ni Romualdez sa Marbil, safe na raw dito. Yung hindi natin alam. Sabi ni Nani, hindi natin alam saan sila gumagawa ng mga survey. Hindi natin alam kung saan niya kinokondak yan. At paano nila nasasabi na safe, mga kapartner, no? So, hindi natin alam. At yun na nga, mga kapartner, no? Okay. Okay. From Dumaguete. Dumaguete. Taga Dumaguete ka. Tapos pumunta ka ng Brisbane. Tama ba ako, Marisa? Bahala ka na dyan. Ayun mga kapartner, no? Wala na po tayong sapat na oras, mga kapartner, no? Sa ating episode. This Thursday episode, mga kapartner. At yan, maraming salamat po ulit, no? Sa pagsama sa akin, mga kapartner, sa loob ng isang araw po na pagkikipagchismisan, pagkikipagtalakayan, o lahat na lang na tackle na natin sa opinion mo. Ayan, always natin tandaan, dinisenyo po itong programang ito para po sa inyo, mga kapartner, para sa mga kababayan natin yan, para meron po tayong boses, mga kapartner. At nawa yung boses natin, mga kapartner, na umabot man kung saan siya dapat umabot. Ayan. At once again, mga kapartner, na maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga OFWs out there. Maraming salamat po sa todong suporta nyo po sa SMNI, sa DZAR. Patuloy lang po tayo, mga kapartner. Sabi nga, mga partner, no? Laban lang, tatag lang po tayo, mga kapartner. At once again, sa muli, hanggang bukas, mga kapartner, maraming salamat at paalam. Samot-saring opinyon,
Kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinion Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.